Tatlong araw na si Arlo sa probinsya dahil burol ng kanyang lola Imelda. Mag-isa lang siyang bumalik ron sa pakiusap ng kanyang ina dahil hindi ito makauwi mula sa ibang bansa. Kakaalis lang din kasi ng ginang kaya naman hindi rin siya napayagan ng kanyang employer. Masaya si Arlo dahil biglang sumulpot ang mga kababata niyang sina Finn at Dawson sa burol. Tahimik kasi ng gabing yon at walang masyadong naglalamay. May kalayuan din kasi ang bahay nila, kaya tinatamad ang ibang tao na makipaglamay. Oh, mga pare, akala ko talaga hindi nyo na ako pupuntahan dito Pagtatampo na sana ako sa bigas. Nakipag-apiran siya sa dalawa. Bago umupo sa monoblock, kaharap ang dalawa. Nagsikain na ba kayo? Kukuha ko ng sopas ha. Nagluto si Auntie Mayet Sige lang pare, busog pa kami. Uy, anong busog? Tingnan mo nga yung itsura mo, Finn. Parang isang organismo na lang ang hindi pumipirma dyan Malalagotan ka na ng ugat. Kumain ka nga. Napahimas-himas pa ang binatang Chubby sa kanyang tiyan, habang si Arlo naman ay natatawa lang silang pagmasdan. Sige Arlo, kuha mo kami ng 3 spaghetti. Si Raulo, anong spaghetti? Sopas lang ang niluto ni Auntie. At nagtawanan na naman ang magtotropa. Patay gutom na baboy ang putya. Kesa naman sa'yo, Skeleton King. Sige na Arlo, 3 bowl ng sopas. 2 sa akin, 1 rito para kay Finn. Para naman magkalaman-laman tong tropa natin. Lagi ko naman pinapakain. Ewan ko ba, bakit hindi ito tumataba? Baka ano ng ano? Malamang yan, baka yun na nga ang ginagawa niya. Meal 3 times a day. Gagi, adik lang Finn. Ganyan talaga kapag pogi. Hindi tabain. Hoy ikaw Arlo, kumuha ka na nga ron ng sopas. Pinagtitripan nyo lang akong dalawa Napailing na lang ang binatang matangkad habang tumatawa at pagkatapos nun ay naglakad na siya papasok sa loob ng bahay para kumuha ng sopas. Hawak ang tray ay inilapag niya ang 4 na bowl ng sopas sa mesa at saka naupo sa tapat ng mga kababata. Namiss ng binata ang kulitan nila, lalo na nung mga bata pa sila. Laking probinsya din kasi siya, kaya lang nang mag-abroad ang kanyang nanay Milet ay lumipat sila sa Maynila. Nauwi lang sila kapag may pagtitipon ng buong mag-anak katulad ngayon. Nang maubos na ang sopas, ay nagkayayaan ang 3 na mag-inuman. Hindi naman tumanggi si Arlo dahil nakabantay naman si Tia Mayet sa burol ng kanyang lola. Tara na, samahan niyo akong bumili. Ako nang sasagot ng alak natin. Namiss ko tong si Arlo Iba talaga ang isang Dawson Kapag talaga asyendero, mapepere. Oo, tingnan mo naman. Pinabayaan na sa kusina. Finn, tanong ko lang sa'yo no? Tanong lang. Isang tanong sang sagot. Gusto ba talaga makipag-asaran sa akin ha? Sumagot ka nga. Ito naman di na mabiro. Joke lang yun. Sorry na baboy ay Tara na Dawson. Habang papunta sila ng tindahan ay nagtatawanan lang ang magkakaibigan. Patuloy ang kulitan nila sa madilim na daan papunta sa tindahan na may kalayuan doon. Teka, siya nga pala mga pare, maiba tayo. May mga girlfriend na ba kayo? Ako kasi sa totoo lang mga pare, sa maniwala kayo sa hindi, wala pa. Oo, maniwala kayo, single pa ako mga pare. Wala akong nabibingwit doon sa Maynila. May ila pa mga babae doon. Maaarte. Para bang ayaw nila sa mga tulad nating probinsyano. Sabay na napakunot ng uno sina Finn at Dawson habang pinagmamasdan si Arlo mula ulo hanggang paa. Maniwala ako sa'yo pare. Ikaw tong pinaka-pogi sa ating 3 Maniniwala pa ako kung si Finn na nagsasabi. Kasi matik yan. Malabo talaga yun. Kita mo na, nagiging skeleton na nga dahil sa kakahintay ng love life. Wow, nagsalita Akala mo siya meron. Lahat nga lang nililigawan mo. Busted ka At least may nililigawan. Ikaw, hanggang nakaw tingin ka lang. Lalo na rin sa bagong salta rito.
Nagkatinginan sina Dawson at Finn bago sabay na natutuwang binigkas ang pangalan ng tinutukoy nilang babae. Si Ligaya! Sabay din nilang natuptop ang kanilang mga bibig dahil medyo napalakas ang mga boses nila. Napakunot noon naman si Arlo na walang ideya kung sinong tinutukoy ng mga kaibigan niya. Sinong Ligaya na yon, ha? Mamaya, par. Nasa tindahan na tayo eh. Tila nananabik tuloy si Arlo na makilala ang babaeng tinutukoy ng mga kaibigan niya. Nang makabili na sila ng isang case ng alak sa tindahan ni Manang Dali, ay muling naglakad pabalik sa burol ang magkakaibigan. Hindi nila inalintana ang madilim at mapunong daan sapagkat abala sila sa pagkakwentuhan. Habang hawak-hawak ang isang case ng alak, ay muling napatanong si Arlo sa dalawa niyang kababata. Teka, sandali lang. Sino nga pala yung Ligaya na inaawitan mo, Finn? Spills na din naman dyan, mga pare. Sige na, ako na magkikwento, Finn. Pagkatango na may kapayatang binata, ay nagpatuloy sa pagsasalita si Dawson. Si Ligaya, bagong saltayan dito. Doon sila nakatira sa likod ng sementeryo. Maganda yon, pare, promise. Kaso, mailap sa tao eh. Bihira lang naming makita. Teka, kung bihirang makita, paano napaporma nito ni Finn? Hoy, taba. Ako na magkikwento, pwede ba? Di ikaw na, saksak mo sa baga mo. Pero di tayo sure kung may baga ka pa ba. Habang nagpapatuloy sa paglalakad sa gitna ng madilim na daang napapalibutan ng mga matatayog na puno, ay nagtuloy ng kwento si Finn. Inayos niya ang salamin sa mata at nagbuga muna ng hangin. Kasi nga, di ba, malapit lang din ang bahay ko sa sementeryo. Kaya madalas kong nakikita ko na pumapasok pa mismo sa loob. Tapos one time, nakausap ko siya. Okay naman siya, mabait, maganda, sexy, tapos tisayin. Alam mo yun, par, as in, perfect woman talaga siya. Tapos, One time, pare, nagkita kami ulit. Nag-ask ako kung pwede bang manligaw. Kaso yun nga, wala, niligwak, ganern. Hindi kasi yun mahilig sa payat, pare. Sa ganda nung yun, malabong pumatol sa'yo yun. Hoy, payat man ako, mataba naman tong... hindi na natapos ni Finn ang sinasabi sapagkat mula sa matayog na punong nasa gawing kanan nila ay may biglang umungol na tila kung anong nilalang. Sabay-sabay na napalingon doon na magkakaibigan hanggang sa maaninag nila ang isang maliit na nilalang na tumalon papunta sa kabilang puno. Pagkatapos ay umungol naman to, ungol na parang nagagalit na hayop. Huh? Teka, ano yun? Malaking pusa ba yun? Gagi. Baka naman wild animals lang yun. Agad namang inilapag ni Arlo ang bitbit na isang case ng alak at dumampot ng bato sa kapinuntirya kung anuman ang umuungol na nilalang sa punong nasa harapan nila. Nang makarinig sila ng lagutok, kasunod nun ay lumagapak nga sa harapan nila ang nasabing nilalang. Dahil sa dilim ay hindi nila naaninag ang totoong anyo nito. Tanging mapupulang mata lamang at gumagaralgal na boses lang ang naging palatandaan ng tatlong magkakaibigan. Pagkatapos ay mabilis tong tumakbo na parang isang aso palayo sa kakahuyan. Gulat na gulat naman ang tatlo habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Hala, ang bihira. Ano yun? Namumula yung mata. Parang tiyanak yata. Anong tiyanak ka dyan? Uso pa ba yung ganun? Wala nang tiyanak, no? Natigilan na ang matangkad na binata sa pagsasalita dahil isang nakapangingilabot na alulong ng aso ang umalingaw-ngaw sa hindi kalayuan. Mabilis na tumayo ang mga balahibo nila kaya napakaripas sila ng takbo hanggang sa makabalik na doon sa burol. Pag-upo nila, saka sila nagtawanan na parang mga bata kahit hingal na hingal. Loko-loko talaga tong si Finn, oh. Tiyanak daw. Buwisit ka. Mas lalo tuloy akong nahihingal eh.
Nakakatawa kasi mga pinagsasabi mo eh. Baliw, totoo yung tiyanak pare. Ito naman, pumunta ka lang ng Maynila eh. Di ka na naniniwala sa mga ganun-ganon? Mamaya na nga kayo magkwentuhan mga pare. Kuha muna kayo ng tubig. Arlo, pucha, mamamatay na ako sa hingal eh. Pagkuha ni Arlo ng tubig, ay muling umalingaw-ngaw ang alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Narinig pa niya ang tiyahin na minumura ang nasabing umaalulong na aso. Isa kasi sa sikat na pamahiing pinaniniwalaan ng matindi ng kanilang pamilya ay ang tungkol sa pag-alulong ng aso na nag-iimbita raw ng kamatayan. Kaya dapat sinasaway daw ito ng may-ari. Pagbalik niya sa pwesto, dala ang baso at pitsil na may lamang tubig, ay kaagad nang uminom ang mga kababata niya. Umupo siya sa tabi ng mga ito at saka nag-inat ng katawan. Mga pare, narinig niyo ba ulit yung pag-alulong ng aso? Grabe no, nakakakilabot. Nasa lamay pa naman tayo. Nakakatakot tuloy umuwi. Uy, patulog ako ah. Tabi tayo mamaya sa kwarto mo, Arlo ah. Okay lang naman eh. Ikaw ba, Dawson? Uuwi ka ba? Oo, par. Nakamotor naman ako, saka di ako duwag, no? Yabang mo. Lundagang kasana ng tiyanak na nakita natin kanina. Pakinggan mo yung mga aso kanina. Ibig sabihin, nangahunting na yung mga yun ng tao. Maniwala kayo sa akin. Bukas, may mababalitaan tayong biktima ng tiyanak. Bihira naman oh. Ano ba kayo? Wildcat lang yun. Para kayong mga timang. Sa kayong aso, natural lang na umalulong. Mas matakot tayo kapag ang aso humuni na parang ibon o kaya nagnyaw na parang pusa. Umaalulong ang mga aso kapag may masakit silang nararamdaman. Hindi yung nagtatawag ng kamatayan. Walang ganon pare. Para kayong si Auntie Mayit eh. O sige na, mag-inom na nga tayo para malasing na. Tapos, ipakilala niyo ako kay Ligaya ha. Yan. Diyan ka magaling. Tumigil ka. Ikaw, diyan ka ililibing. Umabot ang inuman nila pasado 1:00 na madaling araw. Pagkaubos ng isang case, ay binalak pa sanang bumili ni Dawson. Ang kaso lang pareho nang tumanggi sina Arlo at Finn. Kaya nagkayayaan na silang mag-uwian. Nang makaalis na ang binatang Chubby gamit ang motor nito, ay nagpaalam na rin si Arlo sa kanyang Auntie Mayet na matutulog na siya. Pagsang-ayon naman ng ginang, ay pumasok na sila Finn sa loob ng bahay at natulog sa kwarto. Nasa kasarapan na ng tulog si Arlo nang bigla siyang maalimpungatan matapos makarinig ng mahinang kaluskos. Inaantok siyang napabangon at lumapit sa bintana para isara yon. Pagkatapos nun, ay dumiretso siya sa banyo at umihi. Pagbalik na sa kwarto, ay napatingin na naman siya sa bintana at biglang napakunot ng noo dahil nakabukas na naman yon. Sinara ko na tong bintana. Bihira talaga oh. Naku, sige na nga, bahala na nga. Nang babalik na siya sa kama para matulog, ay meron siyang napansing bagay sa sahig na parang malaking itim na bola. Naningkit ang mga mata niyang minasdan to bago lapitan at sipain palabas ng kwarto. Kaya lang, pagkagulong ng nasabing bagay hanggang sa mismong pintuan, ay bigla na lang itong naghugis ng maliit na tao. Kaya lang, hindi ordinaryong tao sapagkat maiiksi ang mga kamay at paa at itim na itim ang kulay ng balat. Namumula ang mga mata at nanlilisik. Pagkakita ay mabilis na nagtayuan ang mga balahibo ni Arlo. Nanindig ang balahibok sa kanyang buong katawan. Tumaloy kagad ang takot sa kanyang puso, kaya nagsimula yung kumabog ng mabilis. Umangil ang nasabing nilalang na halatang galit na galit, at nang tila ba sasalakayin na siya ng nasabing nilalang, ay napatakbo si Arlo paakyat sa kama at nagsisisigaw habang sumisiksik kay Finn. Tiyanak! Tiyanak! May tiyanak pare! May tiyanak! Dahil sa lakas ng kanyang boses, ay naalimpungatan ding tuloy ang may kapayatang binata. Ano ba yun pare?
Bakit sumisigaw ka? Pambihira ka naman, natutulog yung tao eh. Dahil din sa ingay ng kanyang nagawa ay nabulahaw ang ilang tao sa bahay. Napasugod tuloy si Auntie Mayet at napasilip sa kwarto upang alamin kung ano ang nangyayari. Nang tanungin siya ng ginang kung ano ang nangyari, ay hindi rin naman kagad makasagot si Arlo. Napatingin pa siya sa sahig na nasa tapat ng pintuan, subalit wala na ron ang nakitang maliit na nilalang na tinatawag niyang tiyanak. Napagalitan tuloy siya ni Auntie Mayet nang wala sa oras dahil sa abalang kanyang ginawa. Pag-alis naman ng ginang ay muling nagsumiksik si Arlo sa kaibigan. Nawala na rin ang antok at tama ng alak kaya hirap na siyang makatulog. Ano ba pre? Matulog na tayo. Antok na antok pa ako, maaga pa. Bihira ka naman oh. Storbo ka talaga eh. Sige. Sige, Finn. Matulog na tayo. Pasado 9:00 ng umaga ay sabay na nagising ang magkaibigan. Nagpunta kagad sila sa kusina para makapag-almusal. Nang naroon na ay naabutan nila si Auntie Mayet kausap ang ilang kababaihan sa kanilang lugar. Kaya habang nag-aalmusal ang dalawa ay narinig nila ang pinagchichismisan ng mga yon. Par, teka lang. Naririnig mo ba yung pinag-uusapan ng Auntie Mayet mo? Pati nila Auntie Stang? Oo, pero mamaya na tayo mag-usap pare. Baka mamaya sabihin nakikinig pa tayo sa usapan ng mga matatanda. Hindi naman natin kasalanan eh. Tingnan mo, ang lakas-lakas nila magchismisan. Bilisan mo na nga lang kumain pare para makalabas na tayo. Pagkatapos nilang mag-almusal ay sabay na ngang lumabas ng bahay ang magkaibigan. May ilan silang naabutan sa lamay na naglalaro ng mahjong at katulad ng narinig nilang usapan sa kusina, ganon din ang topic ng mga manlalaro. Kaya nagkatinginan ng dalawa habang naglalakad palabas ng bakuran. Totoo kaya yung pinag-uusapan nila pare? Aswang? May aswang na taga rito sa lugar natin? Oo, dati pa naman. Kahit bago pa kayo umalis, bali-balita na yun eh. Pero mas nag-boom yun ang tungkol sa usapan sa aswang. Siguro mga 2 years pag alis nyo. Napakunot na lang sa ulo ang matangkad na binata habang nakikinig sa kanyang kaibigan. Taon-taon, madalas na ganyan ang topic ng mga tao rito. Ikaw pare, sabihin mo nga, nakakita ka na ba ng aswang? Di pa nga eh. Saka, hindi naman kasi nangyayari dito mismo sa atin. Sa mga kalapit baryo yan madalas. Saka, wala akong balak na makakita ng aswang no. Natigilan sa pagsasalita si Finn matapos nilang magkatinginan ni Arlo. Tila kasi iisa ang pumasok sa isip nila, ang nakitang nilalang kagabi sa mga puno. Napadaan din kasi sila ngayon sa lugar na yon, kaya tila ba bigla na lang din sumagi sa mga utak nila ang tungkol sa bagay na yon. Di naman siguro aswang yung nakita nating kagabi no. Katulad nga ng sinabi mo, baka wild animals lang yon. Ang liit naman kasi kung magiging aswang, di ba? Walang aswang na maliit. Pero kung tiyanak, yun, posible pa. Hindi kaagad nakaimik si Arlo. Naalala niya kasi yung nangyari kaninang madaling araw. Yung bagay na inakala niyang bola na biglang naghugis tao matapos niyang sipain. Tama pare. Baka tiyanak nga yun. Uy, anong binubulong-bulong mo dyan, par? Ha? Wala. Never mind. Siya nga pala. Saan yung lugar na sinasabi nilang may nabiktima na naman yung aswang? Doon. Sa Baryo Pangatlo. Sa pagkakatanda ko, sa usapan namin ni Ligaya, doon sila nakatira dati. Ngayon alam ko na. Siguro, kaya lumipat ng tirahan sila Ligaya dahil doon. Ano, pare? Teka, paano mo naman nasabi? Parang ngayon taon, 3 beses nang nabalita yung Baryo Pangatlo na yan tungkol sa mga aswang-aswang. 3 na? Siguro naman, gagawa na ng aksyon ng mga opisyal doon. Ewan, di naman ako taga ron saka hayaan na natin yun. Kung gusto mo par, daanan natin bahay nila Ligaya para makita mo. Napangiti bigla si Arlo dahil sa suwestyon yun ng kanyang kaibigan.
Kaagad niyang inakbayan ng kaibigan at pinagmadali ito sa paglalakad. Yan. Yan ang pinaka-the best na suggestion mo, pare. Mamaya na natin puntahan si Dawson. Daan muna tayo sa bahay ni Ligaya para naman maiba akong makilala rito. Kakasawa na kasi ang pagmumukha mo eh. Bira ka talaga oh. Sa mukhang to magsasawa ka ha. Sige na nga, tara na. Nagmamadali na ngang maglakad ang magkaibigan papunta sa sementeryo. Pero bago nila marating ang nasabing lugar, may pangilan-ngilan pa silang nadadaan ng mga tao na ang pinag-uusapan ay patungkol naman sa nasabing na biktima ng aswang sa Baryo Pangatlo. Ilang minutong lakaran sa initan ng nangyari. Pagdating nila sa tapat ng sementeryo, ay napatakbo agad si Arlo sa malaking puno ng akasya na malapit lang sa mismong entrance. Pare, papasok ba tayo sa sementeryo para mag-shortcut? Tangi, mas malayo nga kung dyan tayo mismo sa loob dadaan eh. Sorry naman, init-init na rin kasi ng utak ko kaya ang hirap mag-isip para ako natutuyo. Saka limot ko na syempre, ang tagal ko nang di nakakapunta rito eh. Mga ilang taon na rin akong di nakakapunta rito sa sementeryo. Huling punta ko dyan yata eh, nung mahuli namin kay ni Maria na may ginagawang milagro eh. Natawa pa ang binatang matangkad habang nagsasalita. Subalit na nahimik din siya matapos mapansin na biglang sumeryoso ang medyo patpati niyang kaibigan. Ang seryoso mo naman pare. Uy, biro lang yun. Ikaw naman oh. Hindi naman ako galit, Tangi. Naalala ko lang din si Maria. Patay na kasi yun, 5 years ago. Laking gulat ni Arlo sa kanyang narinig, kaya hindi kaagad siya nakaimik. Oh, gulat na gulat ka naman. Hindi ba namin naikwento sa'yo kagabi sa inuman, ha? Di, wala kayong nasabi sa akin tungkol sa kanya. Kung alam ko lang, hindi ako magbibiro ng ganun pare. Teka, ano palang kinamatay niya? As usual, aswang daw. Hindi rito sa baryo natin, pare. Pero pinalabas lang yun na aswang-aswang kasi nga nauuso. Ang talagang suspetsya eh, minulis siya ng tsuwi niya. Tapos, pinagbubugbog. Grabe no? Huwag na nga natin pag-usapan pare. Punta na tayo sa bahay ni Ligaya para makita na natin. Pagkatapos ng malalim na buntong hininga, ay saka sumang-ayon si Finn. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa tapat ng bahay ni Ligaya. Hindi ganong kalaki at kaganda ang bahay. Halata ring luma na to at may parte ng dingding na nabubulok na. Pare, dito siya nakatira? Oo, bakit? Porque maganda, bawal na tumira sa ganitong lugar, ha? Hindi naman sa ganun pare. Nasaan na siya? Di ba natin tatawagin? Hintayin lang natin. Kunwari, tatambay-tambay lang tayo rito sa puno ng bayabas. Yung bang, halimbawa, kunwari, mamimitas-mitas tayo. Napangiti na lang si Arlo matapos yung marinig na sinabi ng kanyang kaibigan. Putya, mukhang ganyang gawain mo kaya nagkakilala kay ni Ligaya. Hanip ka talaga pare. Ang tindi mong dumiskarte. Di naman. Pero nangunguha talaga ako ng dahon ng bayabas nung una kami magkita dito. Panglanggas kasi ng sugat ni tatay. Hindi na umimik ang matangkad na binata. Kaya't naglakad na lang ito papunta sa pinakamalalim na bahagi ng nasabing puno. At doon ay naghintay sila. Napakunwaring namimitas-mitas na mga bunga. Kahit bubot pa naman ang mga bunga nito. Matagal-tagal ding naghintay ang magkaibigan. Pero walang magandang babaeng lumabas mula sa nasabing bakuran. Naabutan na lang sila roon ng kuya ni Finn na si Felix dahil kukuha to ng dahon ng bayabas para sa paglalanggas sa sugat ng kanilang ama. Tinulungan na lang nila ito habang naghihintay pero wala pa ring Ligaya na nagpakita sa kanila. So ano pare, sasabay na lang muna ako pa uwi kay Kuya Felix ha. Mukhang wala dyan yung hinahanap natin eh. Walang lumabas. Sige. Marami pa namang araw pare. Makikita rin natin yun. Okay, sige. Tutulong din muna ako sa paglalangga sa sugat ni tatay. Mamayang gabi, babalik na lang kami ni Dawson sa lamay. Sige pare, kita-kits na lang. Saka na ako dadayo sa inyo kapag nailibing na si Lola.
Ingat kayo, Kuya Felix. Finn. Di kagad umalis sa ilalim ng punong bayabas si Arlo. Hinintay niya muna si Kim at Kuya Felix na mawala sa kanyang paningin. Bago siya nagsimulang maglakad, pauwi ng bahay. Subalit natigilan siya nang bigla na lang makarinig ng mahinang boses ng babae mula sa mismong bahay ni Ligaya. Dala ng kuryosidad, bumalik siya sa lilim ng punong bayabas at naghintay nga kung may lalabas sa katapat na bahay. Subalit katulad kanina, bigo ang matangkad na binata. Hindi lumabas si Ligaya, pero naririnig niya ang boses nito na para bang merong kausap na siya namang pinagtaka ni Arlo. Teka, sabi ni Finn at Dawson, mag-isa lang daw nakatira si Ligaya rito. Pero bakit parang may kasama? Baka mamaya may boyfriend na pala yun. Teka, matingnan nga lang muna. Pasimple siyang pumasok sa bakuran at lumapit sa bintanang may sira na. Pagsandal sa dingding ay doon niya na nga narinig ng malinaw ang malambing na boses ni Ligaya na tila nga merong kinakausap. Sinabi ko naman sa iyo, Buknoy, di ba? Huwag kang lalabas kahit gabi. Paano kung may nakakita sa iyo? Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa iyo, anak. Nanlaki ang mga mata ng matangkad na binata matapos marinig yun. May anak na pala siya. Bakit niya naman hindi hinahayaang lumabas? Napaka-istrikto naman niyang nanay kung ganun. Hindi na halos natapos ng binata ang mga ibinubulong dahil isang nakakakilabot na tunog na mabangis na hayop ang kanyang narinig mula sa loob ng bahay. Hindi na rin niya narinig na nagsalita si Ligaya, kaya medyo nagtaka siya. Nang subukan niyang dungawin ang bintana, ay mas lalong lumakas ang ginagawang tunog ng mabangis na hayop. Senyales na malapit na to sa bintana. Kaya sa takot na baka masakmal ng kung anong nilalang na nasa loob ng bahay na yon, kumaripas na kagad ng takbo ang matangkad na binata. Nang medyo malayo na siya ron, ay napasulyap pa si Arlo dahilan para maaninag niya ng bahagya ang magandang babaeng si Ligaya. Parang tumigil tuloy ang mundo niya matapos makita ang tisahin nitong muka. Pakiramdam ni Arlo ay para siyang nakakita ng anghel, lalo na nung hinangin ng itim na itim nitong buhok. Tila ba nag-slow motion ang takbo ng mga bagay-bagay. Shit! Grabe, ang ganda niya! Naudlot siya nang mapasulyap sa gawin niya si Ligaya. Kaagad nag-iba ng tingin si Arlo at patakbong umuwi ng bahay. Huminto lang siya na mapadako na sa mapunong daanan kung saan sila may naengkwentrong hindi matukoy na nilalang kagabi. Napahawak siya sa tuhod habang humihingal. Pagkalaon na isinandal niya muna ang sarili sa isang matayog na puno at tumingala. Nang umihip ang hangin ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Kaya nagpagpag siya ng pawisang damit habang patuloy sa paglanghap ng sariwang simoy ng hangin na wala sa syudad. Totoo nga yung sabi ng dalawang mokong na yun. Grabe! Ang ganda pala talaga ni Ligaya. Parang anghel. Ay hindi, parang Diyosa. Para maging mas komportable ang pakiramdam, hinubad niya ang kanyang damit at ipinunas sa pawisang katawan habang inaalala ang mga nakita niya. Maraming pagpapantasyang pumasok sa isip niya hanggang sa maalala ang mga sinabi ng magandang babae kanina. Napatapik noo tuloy si Arlo nang dahil doon. Oo nga pala no, may anak na siya. So ibig sabihin, meron na siyang asawa. Pero paano hindi alam yun ni Pin at Dawson? Kulang-kulang naman sa impormasyon yung mga mokong na yun no. Papahamak pa ako. Hindi nga nila alam na may alagang aso yata o leon yung si Ligaya. Pumuntikan pa ako malapa kanina. Anak ng teteng. Nang mawala na ang hingal, ay nagpatuloy na ang binata sa paglalakad hanggang makabalik sa kanilang bahay. Pagpasok ng kusina, ay same topic pa rin ang usapan ng tiyahin at mga kumare nito. Tahimik lang siyang nakikinig habang umiinom ng tubig. Sinadya niyang tagalan dahil nagiging interesante sa kanyang pandinig ang usapang aswang. Nang mapansin siya ni Auntie Mayet, ay walang nagawa si Arlo kundi ang umalis ng kusina at tumambay na lang sa kanyang kwarto. Di pa sila matapos-tapos sa usapang aswang na yun. Feeling ko,
Hindi naman yata totoo yung mga aswang na yan eh. Pagkahiga ay napadako ang tingin niya sa bintana bago nagawi sa pinto ng silid. Tuon ay nanumbalik sa kanya ang kung anong nainkwentro niya kaninang madaling araw. Ang bihira talaga oh. Nananaginip lang ba ako nun? Hindi, parang totoo kasi. Kanya naman oh. Natigilan si Arlo at biglang napangiti. Sa bagay, parang imposible naman yung bola maging tao. Parang unano pa nga yung itsura eh. Ang gara naman talaga ng tama ng alak sa akin oh. Kaya ayaw ko nagiinom talaga ng alak eh. Dumapa na siya at saglit na umidlip para makabawi rin kahit papano ng tulog. Pagising niya, 12:30 na ng tanghali at tila naliligo na siya sa pawis dahil sa sobrang init. Nagkaroon pala ng power shortage, ganun daw kasi sa kanila kapag summer. Nagtungo kagad siya sa banyo para makapaghilamos ng muka at makapagpunas ng katawan. Pagkatapos ay saka siya pumuntang kusina para mananghalian. Eksakto naman na naroon ang kanyang Auntie Mayet na inaya na siyang kumain bago to lumabas para bantayan ang nakaburol nilang lola. Agad naman pumuesto si Arlo sa maliit na lamesa matapos niyang makapagsandok ng makakain. Habang kumakain ay nakatanaw lang siya sa mga kapunuan sa likod ng bahay. Malaki kasi ang bintana ron sa kusina, kaya kitang-kita ang likuran ng bahay. Alambre lang din na nagsisilbing bakod sa bandaron na pinaikot-ikot sa katawan ng mga puno. Pagsubo niya na makakain ay eksaktong umihip ang hangin, kaya kahit papano ay nakaramdam siya ng kaginhawahan. Hay, sige lang, humangin ka lang, lakasan mo pa. Habang wala pang kuryente. Hay, ang sarap talaga sa pakiramdam ng sariwang hangin. Sa ikalawang pagsubo ng makakain ay bahagyang natigilan si Arlo matapos mapansin ang mapupulang mata sa itaas ng matayog na puno. Naningkit ang kanyang mga mata habang pinagmamastang maigi kung anong uri ng nilalang ang kanyang nakikita. Uminom siya ng tubig at tinagalan pa ang pagkakatitig doon. Teka, ano ba yun? Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana para mas makita ng malapitan at masiguro kung anong klaseng nilalang nga ba yun. Subalit nagulat na lang si Arlo dahil nawala ng bigla yun. Napakamot ulo na lang siya at bumalik sa pwesto at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos niyang mananghalian ay pansamantalang nagbantay ang binata sa burol dahil magpapahinga naman ang kanyang Auntie Mayet. Wala nang naglalamay dahil nag-aalisan na rin pansamantala ang mga nagmamadyong. Natira na lang ang ilang mga batang naglalaro ng kung ano-ano. At dahil walang magawa ang matangkad na binata, kaya naman naglaro na lang din siya sa kanyang cellphone. Mahina rin kasi ang signal sa lugar na yon, kaya hindi siya makapag-scroll sa social media. Dahil sa paglalaro ng brick game, ay hindi na namalayan ni Arlo na nag-aalisan na rin ang mga bata. Bigla na lang kasing nanahimik ang kapaligiran. Ay, ang boring. Anong oras kaya magpupunta yung dalawang kulukoy na yun? Tumigil siya sa paglalaro at iginala ang tingin sa labas ng bakuran. Kahit tanghaling tapat ay napakatahimik ng paligid na para siyang nabibingi. Hindi naman ganun matatakutin si Arlo, kaya hindi niya rin alam kung bakit bigla na siyang tila kinabahan. Pakiwari niya ay merong nakamasid mula sa malayo, kaya panay ang lingon niya sa kung saan-saan. Hanggang sa maaninag ng paningin niya si Ligaya na naglalakad. Nakapayong to at tila ba may kung anong hinahanap. Napakurap mata ng ilang beses si Arlo sa pag-aakalang siya ay namamalikmata lang. Nang masigurong ito nga ang maladyosang babae, ay para bang nataranta siya at kamuntikan pang mahulog sa monoblock chair. Napalingon din tuloy sa gawin niya si Ligaya, kaya mas lalong nataranta si Arlo habang inaayos ang sarili. Naku, ano ka ba Arlo? Huwag kang mataranta boy, babae lang yan. Pakunwari siyang umubo para mas maagaw pa ang atensyon ni Ligaya. At nang dumaan na to sa tapat ng kanilang bakuran,
ay pasimple siyang lumapit para dumiskarte na kagad. Sa Maynila, sanay si Arlo na dumiskarte sa mga babae dahil may ibubuga rin naman siya pagdating sa muka at porma. Yun nga lang, mas maraming babae ang nahahambugan sa kanyang asal na kung minsan ay hindi niya rin kontrolado, kaya naman mas madalas siyang nare-reject. May hinahanap ka ba? Kailangan mo ba ng tulong, miss? Tumigil sa paglalakad ang magandang babae at napatingin kay Arlo na tila na estatwa na matapos masilayan ang magandang kulay at hugis ng mga mata ni Ligaya. Napalunok ng laway tuloy siya at ilang segundo rin na nagkaroon ng awkward moment bago siya nakapagsalita ulit. Para kasing parang may hinahanap ka. Medyo malayo yung bahay mo mula rito. Doon ka lang banda sa sementeryo, di ba? Ay, putik. Bakit ko nasabi yun? Alam mo kung saan ako nakatira? Kasi napadaan ako kanina ron. Hinatid ko yung kaibigan ko. Si Finn. Magkakilala nga raw kayo eh. Si Finn. Kilala ko nga siya. Sige, maiwan na kita ha. May hinahanap kasi ako eh. Natameme na si Arlo matapos magtuloy-tuloy ng paglalakad ang magandang babae hanggang sa makalayo na ng tuluyan sa kanya. Napahimas batok na lang siya habang ang isang kamay ay tila inaabot si Ligaya. May gusto pa kasi siyang sabihin, kaya lang ay mukhang abala to sa kung anuman. Siguro hinahanap niya yung alaga niya. Yung narinig ko kanina. Naudlot na siya ng pagsasalita dahil narinig niyang merong kumalansing. Pagbalik tingin sa nakaburol niyang lola ay ganun na lamang ang gulat na matangkad na binata sapagkat natumba na ang long candle stand. Mama pa sa kortina ang apoy ng kandila at dahil sa medyo mahangin at mainit kaya mabilis na lumaki ang apoy. Nahapyawan din ng paningin niya na may kung anong nilalang ang parabang tumakbo mula sa likuran ng kortina. Napansin niyang mapupula ang mga mata nito pero hindi niya na napagtuunan pa ng atensyon dahil sa lumalaking apoy. Kaagad kumuha ng tubig ang matangkad na binata. Mabuti na lang din ay malapit ang gripo ron kaya naaksyonan at madali rin niyang naapula ang apoy. Kaya pagsapit ng hapon, pagkakita ni Auntie Mayet sa nasunog na kortina ay kinento ni Arlo ang mga nangyari. Hindi rin niya talaga alam ang eksaktong nangyari kung paano natumba ang long candle stand. Nagdahilan na lang siya ng dahil sa malakas na hangin pero ang totoo ay naglalaro pa rin sa isip niya ang tungkol sa nakitang tila hayop na may namumulang mga mata. Auntie, ano kasi yun eh? Yung Medyo nababagabag tuloy siya dahil pakiwari niya, hindi normal ang pangyayaring yun. Mabilis na lumipas ang oras dahil sa bali-balitang aswang ay kakaunti na lang ang naglalamay pagsapit ng gabi. Hindi na nagtaka si Arlo dahil sinabi sa kanya ni Auntie Mayet ang tungkol doon. Kumpara kagabi, 2 table lang ang may lamang tao. Isa para sa mga nagmamadyong at isa sa mga kaibigan ni Auntie Mayet na nagbibingo naman. Sa pangatlong table ay naroon ang 3 magkakaibigang sina Arlo, Finn at Dawson. Sumaglit lang din si Kuya Felix, kaya lang ay umuwi rin ito kaagad. Kaunti lang tuloy ang naglamay ngayon. Paano ba naman kasi? Putok na putok yung balita ron sa baryo pangatlo. Sa totoo lang, nakakatakot din eh. Ako nga rin sana, hindi makikipaglamay. Buti, sumama ka rito. Okay lang kaya yun na umuwi na mag-isa si kuya mo? Dapat hinatid natin ang motor mo eh. Di ba no, Arlo? Pagtingin ni Finn at Dawson sa kanilang kaibigan ay nagtaka sila sapagkat seryoso ang pagmumukha nito. Ang seryoso mo naman dyan? Sino ba yung iniisip mo? Share mo naman sa amin. Malamang si Ligaya yan. Dinala ko kasi siya doon kanina eh. Kaso, hindi naman namin nakita. Nakita ko si Ligaya kanina. Nagkatinginan si Finn at Dawson na parang gulat na gulat. Kaya nag-explain na kagad si Arlo sa kanilang dalawa. Parang may hinahanap siya eh. Tapos nakausap ko siya saglit. Hanggang yun, nangyari na nga yun. Pagkaturo sa sunog na kortina
ay sabay ding napatingin ang dalawa niyang kausap. Parang di ka naman masaya na nakausap mo si Ligaya. Ang ganda niya, di ba? Ikaw ba naman kamunti ka ng masunugan eh? Makukuha mo pang magsaya? Magbihira ka talaga oh. Teka, bakit nga ba kasi nangyari yan? Napabuntong hininga muna ng malalim ang matangkad na binata bago nagwika. Ewan ko kung maniniwala kayo. Ang weird kasi nung nangyari simula nung kagabi, yung may nakita tayo ron sa puro punong daan. Naalala mo di ba, Finn? Kanina madaling araw nasiksik ako ng siksik sa'yo. May nakita kasi ako nun. Nakakatakot. Bola siya na biglang naging maliit na halimaw. Tapos naman kaninang tanghali, ganun din. Pati nung nasunog yung kurtina. Palagay ko, iisa lang yun. Paano mo naman nasabing iisa lang yung mga yon? Malamang gumanti yung tiyanak kasi binato mo yung kagabi, di ba? Tiyanak? Totoo ba yun? At saka, may tiyanak ba sa umaga? Oo nga. Umayos muna ng upo ang binatang Chubby bago tumagwikang ulit. Pangik, sabi ng lolo ko, wala naman daw talagang pinipiling oras sa mga ganung mga nilalang eh. Mapaaswang o kung ano man yan. Mas lumalabas lang sila kapag gabi kasi dun sila mas malakas. Pero, sure akong di tiyanak yung nakita ko. Para siyang halimaw eh. Parang maliit na aswang. Basta ganun. Hindi tuloy alam ng dalawang kausap ni Arlo kung tatawa ba sila o hindi. Ano yon? Maliit? Ibig sabihin, unanong aswang? Ang cute naman nun kung ganun. Imbis na matakot ka, baka matuwa ka pa kapag makikita mo yung unanong aswang eh. Mga siraulo talaga kayo. Naudlot na sa pagsasalita si Arlo sapagkat lumapit ang kanyang tiyahin at nag-utos ito na magpabili ng mantika at iba pang kailangan. Meron kasing niluluto si Auntie Mayet para sa mga naglalamay. At dahil may motor naman si Dawson, kaya yun na lang ang ginamit nilang tatlo para magpunta sa tindahan. Bibili na rin kasi sila ng alak at bukod doon ay iniiwasan din nilang muling maengkwentro ang nakita kagabi sa daan ng puro puno. Mabilis na pinaharurot ni Dawson ang kanyang motor kaya ilang minuto lang ay narating na nila ang tindahan kung saan ay naabutan nila ang ilang opisyal na nakatambay doon. At katulad ng tipikal na usapan sa kanilang lugar, patungkol pa rin sa aswang. Pagkakita sa kanila ng may-ari ng tindahan, ay tinanong agad sila. Nako, bakit naman sa gabi kayo magsisipagbili? Alam niyo namang delikado magpagabi ngayon sa labas. Mabuti na lang at pasarapan lang ako ng tindahan. 9:00 pa lang po, Manang. Walang pinipiling oras ang aswang. Basta pagkagat ng dilim, magsisimula na yang umaligid. Lalo na rito sa lugar natin. Magkakalayo ang mga bahay at wala pang masyadong ilaw ang mga daan. Sabay-sabay na napalunok ng laway ang tatlong magkakaibigan matapos marinig ang mga sinabi ng matandang babae. Si Manang Dali naman oh. Kung makapanakot sa amin ni paring Arlo eh, wagas. Sige na nga pare, bilhin mo na nga kung anong bibilin mo para makabalik na tayo sa lamay. Napakamot ulo na lang si Arlo bago sabihin ang mga bibilhin nito. Nang maibigay na ng matandang ginang ang mga binili ng tatlong binata, ay nagpaalam na rin sila matapos makapagbayad. Nagsabi rin ang mga opisyal na pupunta sila sa lamay at hihintayin lang makapagsara ng tindahan si Manang Dali. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Arlo dahil kahit papano ay madadagdagan ang tao sa lamay. Sa isip niya kasi ay matatakot na magpunta roon ang aswang kung marami-rami ang tao. Oh, mag-iingat kayo mga tutoy ha. Lalo na ron sa masukal na daan. Madalas may nagpapakita ron. Kaya magtabi-tabi kayo at huwag masyadong maingay. Sige po, salamat po. Aalis na po kami. Mag-iingat din po kayo. Nagsiksikan ang tatlong magkakaibigan sa motor dahil sa takot na nararamdaman nila. Matapos kasi ang mga pinagsasabi ni Manang Dali sa kanila, ay doon lang nila napagtanto na seryoso pala talaga ang mga pangyayari sa kanilang lugar. At hindi lang yon, basta-basta lang. Nang mapadaan na sila sa masukal na daan, ay doon na mas binilisan pa ni Dawson ang pagmamaneho. Nilakasan niya rin ang headlight kaya laking gulat nila
pagkakita sa isang tila bolang itim na nasa gitna ng daan. At sa minalas-malasan, dala ng pagkataranta ni Dawson matapos makapagpreno ay biglang tumigil ang motorsiklo dahilan upang mamatay ang makina pati na rin ang ilaw ng motor. Putya, buksan mo yung ilaw pare. Ang dilim, bilisan mo. Mabuti na lang ay nabuhay din kagad ang makina ng motor at nang bumukas na ulit ang headlight ng motor ay nagulat ang tatlong magkakaibigan sapagkat wala na ron ang tila itim na bolang nakaharang kanina sa kalsada. Sinabayan yun ng pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan at malamyang pag-ihip ng hangin. Dahil sa takot ay hindi kagad napaandar ng binatang Chubby ang motor kahit nakabukas na ito. Napamasid lang tuloy silang lahat sa itaas sapagkat tila ba nagsasayawan ng mga puno dala ng malumanay na pag-ihip ng hangin. At nang dumampi sa mga balat nila ang hangin ay sabay-sabay silang nangilabot kasunod ng isa pang pag-alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Nang mapalingon naman si Arlo sa kaliwang bahagi ng daan ay doon na nga niya nakita ang namumulang mga mata na nasa itaas ng puno. Naglabas din to ng tunog na parang isang mabangis na hayop kaya lalo silang nahintakutan. Tumagal ang tingin doon ng binatang matangkad sapagkat pamilyar ang tunog ng mabangis at nagngangalit na nilalang. Dawson! Dawson, ano ba? Bilisan mo na! Nastuck ka na ba dyan? Dahil sa sigaw na yun ni Finn ay bumalik sa ulirat ang binatang Chubby. Mabilis nitong nagpaharurot hanggang sa makaalis sila sa lugar na yon. Pagbalik sa burol ay putlang-putla ang mga mukha nila dahil sa takot. At halos walang nagsasalita sapagkat hindi rin sila halos makapaniwala doon sa nangyari. Yun yung sinasabi kong bolang nakita ko. Mucha, totoo pala talaga yun. Hindi pa naginip. Anak ng teteng naman ito mga pare ko. Paano ako uuwi nito? Dito na lang tayo matulog. Saglit na naantala ang usapan nila dahil lumapit si Auntie Mayet para kunin ang mga pinamili nila. Nagkatinginan ang tatlong binata na tila nag-uusap-usap sa mga mata kung ikikwento ba nila sa ginang ang tungkol sa nangyari sa kanila. Pero hindi na nila nagawang sabihin dahil umalis na rin kagad si Auntie Mayet. Abalang-abala na kasi to sa kanyang pagluluto. Mga pare, mag-inom na lang tayo. Putik, gusto kong makalimutan tong nangyari na to. Hindi ako makapaniwala talaga. Tama. Sige, paikutin nyo na yung tagay. Sinimulan na nga ni Finn na paikutin ang tagay. Pero halata pa rin sa itsura nilang tatlo ang nararamdaman nilang takot. Ano kaya kung sabihin natin sa mga opisyal na pupunta rito mamaya para maaksyonan at mahuli na, di ba? Kasi pansin ko lang parang gumaganti yun sa ginawa ni Arlo eh. Malamang pati tayo madadamay dyan. Paano kung hindi mahuli? Mas lalo tayo mayayari nito. Tigilan na si Dawson sa pagsasalita dahil kinuha ni Arlo ang tagay at nilagok ito ng ilang ulit bago seryosong nagsalita. Tara, balikan natin mga pare. Maliit lang naman yung halimaw na yun eh. Kung ano man siya, huwag tayo magpapadaig sa kanya. Ang bihira ka. Ayoko pang mamatay, huy. Ako rin, no? Ang duduwag nyo naman masyado. Wala na munang nagsalita sa kanila pagkatapos nun. Tahimik silang nag-inuman hanggang sa dumating na nga ang mga opisyal para makipaglamay. Nang maubos na ang isang case ay nagpasya na silang matulog. Nagpaalam na rin ang binata sa kanyang tiyahin na pinayagan din naman siya kaagad. Pagdating nila sa kwarto ay binuksan kaagad ni Arlo ang bintana. Meron kasi siyang pinaplano at dahil sa tama ng alak kaya malakas ang kanyang loob. Nagkanya-kanya na sila ng higa sa kama hanggang sa nauna nang matulog sina Finn at Dawson. Si Arlo naman, pinilit niya ang sarili na hindi matulog kahit ang mga mata niya ay papikit-pikit na. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nang tila ba madadala na ang diwa ng matangkad na binata, ay bigla naman siyang napabalikwas ng bangon matapos marinig na may tumunog sa bantang bintana. Pagharap niya ron,
ay doon na tumambad sa kanyang paningin ang nilalang na nasa 3 talampakan ng taas. Namumula ang mga mata at nang lilisik, itim na itim ang kulay ng balat. Maigsi ang mga kamay, bintik at pata. Mahahaba ang pangil, nagngangalit yon habang nakatingin sa kanya. Pag-aralgal itong umungol pero mahina lang, kaya tila ba nawala ang tama ng alak kay Arlo. At habang nakatingin sa nakakatakot na maliit na nilalang, ay pasimple niyang hinampas-hampas ang 2 kaibigan para magising ang mga to at makita ang nasa bintana. Hindi rin naman magawang sumigaw ni Arlo dahil kapag nabugaw ang nakakatakot na nilalang at dumating doon ang kanyang antimayet, ay hindi na naman to maniniwala. Katulad nung nangyari nung isang madaling araw. Pilit na lang tinapangan ng matangkad na binata ang sarili. Kahit ang totoo, ay nararamdaman niya na ang pangangatog ng tuhod dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Anong kailangan mong halimaw ka? Naglabas ng mga pangil ang maliit pero nakakatakot na nilalang. At habang tumutulo ang laway nito, ay patuloy pa rin niyang pinanlilisikan nito ng mga mata ang takot na si Arlo. Sige, subukan mo lang pumasok dito. Balak mo sigurong kunin yung bangkay ng lola ko, no? Habang nagsasalita, ay pasimple niya pa rin kinalabit ang 2 kaibigan na tulog na para bang mantika. Nakikita mo to? Ha? Nakikita mo to? Inilabas niya ang malaking kutsilyong tinago niya kanina sa ilalim ng kanyang unan bago siya humiga. Itatarak ko to sa'yo kapag hindi ka umalis dito. Napaamba siya nang biglang tila tatalon ang maliit na halimaw papasok sa kwarto. Tumayo siya habang daang-daang lumalapit sa bintana. Nakatutok pa rin ang mahabang kutsilyo, kaya naman pag-angil lang ang tanging ginagawa ng halimaw. Umalis ka rito. Kung ayaw mong tumarak sa'yo to. Ayoko ng gulo, pero hindi ako papayag na may gagawin ka sa bangkay ng lola ko. Pag-aralgal at mahina na umalulong ng ilang ulit ang nasabing halimaw. Kitang-kita sa mga mata nito ang matinding galit labang kay Arlo. Subalit habang pinakikinggan na matangkad na binata ang ingay na nililikha nito, ay tila ba meron siyang naalala. Alam niya sa sarili niya na narinig na niya ang mga ganoong klaseng pag-angil. Alam ko na. Kinaligaya nga. Hindi niya na natapos ang sinasabi sapagkat tumalon na palayo ang halimaw na hindi niya alam kung anong uri. Kaagad niyang isinara ang bintana. Saka ito sinipat hanggang sa mawala na sa kanyang paningin. Nang masiguro na ni Arlo ang kaligtasan, ay bigla na lang niyang nabitawan ang kutsilyo. Kasabay ng biglang pag-upo sa sahig. Doon niya kasi mas naramdaman ang matinding takot. Bigla na lang din tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Kaya hinayaan na lang din niya ang sarili na umiyak ng tahimik. Nang medyo okay na siya, ay marahan siyang tumayo at tumabi sa kanyang mga kaibigan hanggang sa makatulog na rin siya ng tuluyan. Kinabukasan, pasado 9:30, pagkagising ay bumungad kaagad sa kanya sina Finn at Dawson na kani-kanina pa bumangon. Good morning, Mr. Tapang. Napangiti na lang si Arlo bago bumangon. Almusal na tayo mga pare, tara. Ikaw lang ang kanina pa namin hinihintay. Siya nga pala, bakit may kutsilyo dyan sa sahig sa tapat ng bintana? Kaagad namang naalala ni Arlo ang nangyari kaninang madaling araw. Kaya habang nag-aalmusal sila sa kusina, ay ikinwento niya kaagad ang mga nangyari. Kitang-kita ang takot sa mga mukha ni Finn at Dawson habang dinidescribe niya ang totoong anyo ng halimaw na nakita niya kaninang madaling araw. Mga pare, sure na sure ako dun sa nakita ko, pero biro. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Kung aswang siya, pwede nating matawag na naunanong aswang. Sabay na napatakip ng bibig sina Finn at Dawson dahil para pigilan ang pagtawa. Totoo nga, baka pag nakita niyo yung sinasabi ko mawala yung tawa niyo dyan. Gusto niyo bang makita yon after nating mag-almusal? Paano naman? Oo nga naman pare. Bakit? Nagpakilala na ba sa'yo yung
yung una nung aswang? Sumubo muna na makakain si Arlo at uminom ng tubig bago sagutin ang tanong ng dalawang kaibigan. Nakalimutan ko pala ikwento sa inyo kahapon, Finn. Nung umuwi kayo ni Kuya Felix pagkatapos nating manguha ng dahon ng bayabas, sumilip ako mismo sa loob ng bahay ni Ligaya. Weh, hindi nga. Oo nga, promise. Cross my heart. So ganito ang nangyari. Lumapit ako sa bahay. Sumilip ako. Tapos, narinig ko si Ligaya, may kausap siya. Tinawag niya pang ang Buknoy. Tapos, anak. Anak? Hindi kagad nakaimik si Arlo dahil sa malakas na boses ng kaibigan niya at sa reaksyon ng mga mukha nila. Pwera biro, dinig na dinig ko nga na tinawag niyang anak yung Buknoy. Pinagbabawalan pa nga niyang lumabas tapos maya-maya may narinig na akong nakakatakot na boses. Kaboses yun nung nakita natin kagabi na maliit na halimaw o anumang aswang na sinasabi niyo. Hindi makapaniwala si Finn at Dawson sa kanilang mga nalaman. Hindi rin kasi nila talaga alam na meron ng anak si Ligaya. Ibig sabihin, may alagang aswang si Ligaya? Iyan ang aalamin natin, kaya bilisan nyo ng kumain. Hindi ko talaga ini-expect na may anak na si Ligaya. Ang sakit nun ah. Kaya siguro niya ako ni-reject. Aray! Biro naman to. Makabato ka naman. Puro panliligaw ka pa rin dyan, inaaswang na nga tayo rito. Nang matapos na silang mag-almusal, ay lumabas na sila ng bahay. Mula sa burol kung saan naroon si Auntie Mayet, pati ang mga kaibigan nito, ay narinig na naman nila ang isang masamang balita. Meron na naman daw kasing nabiktima ang aswang. Pero sa mga oras na to, taga-baryo na nila mismo. Sa pinakadulong parte ng baryo kung saan malapit na sa paanan ng bundok. Kaya bago umalis ang tatlong binata, ay pinaalalahanan sila ni Auntie Mayet na huwag masyadong maggalagala, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Habang naglalakad, dahil iniwan muna nila ang motor, ay hindi tuloy na iwasan ng tatlo na mapag-usapan ang tungkol doon. Bakit kaya hindi na natin sabihin kagad sa mga kinauukulan para sila na ang bahalang mag-imbestiga sa bahay ni Ligaya? Kung may alaga siyang aswang, malamang siyang may gawa nun. Napatingin sina Arlo at Finn kay Dawson matapos nitong mapapalakpak ng isang beses. Teka, parang napagtagmi-tagmi ko na. Kaya siguro lumipat si Ligaya galing dun sa baryo pangatlo para dito naman magasik ng lagim yung alaga niyang aswang. May point ka doon, pare. Paano kung yung Buknoy pala talaga ang aswang? O kaya mismong si Ligaya? Anong gagawin natin? Nagkatinginan silang tatlo sa isa't isa. At dahil sa tanong na yun ni Finn, ay nagkaroon sila ng biglaang katahimikan. Naantala lang ang kanilang katahimikan nang matapos biglang makarinig ng tunog ng ambulansya. Napatakbo sila ron hanggang makarating sa tindahan ni Manang Dali. Nasipat nila sa tapat ng tindahan si Ligaya at kasunod nun ay nakita nila ang walang malay na si Manang Dali na isinasakay sa loob ng ambulansya. Nakaramdam ng kalungkutan ang tatlong magkakaibigan. Sapagkat kagabi lang kasi ay kausap pa nila ang matandang babae at nagpapayo patungkol sa panganib na hatid ng aswang. Pag-alis ng lumang ambulansya ay nagmamadali na ang tatlo hanggang sa marating ang bayabasan sa tapat ng bahay nila Ligaya. Nagkatinginan lang silang uling tatlo na para bang naghihintayan sa kung ano ang gagawin. Tara, sumunod kayo sa akin habang hindi pa umuwi si Ligaya. Kaya kahit kinakabahan ay sumunod na nga si Finn at Dawson. Tumalon silang tatlo sa bakod at pasimpleng tumakbo papunta sa likod ng bahay. Takti naman oh. Tama ba itong ginagawa natin? Kung gusto nating malaman ang totoo, siguro oo, tama itong ginagawa natin. Natigilan na si Arlo dahil meron siya kagad nakitang nakasilip mula sa sirang dingding. Binalingan niya ang mga kaibigan at kabadong sinabi ang tungkol sa bagay na yon. Mga pre, huwag kayong maingay ha. May ibang tao nga sa loob. May nakita ko.
Naudlot na naman siya sa pagsasalita sapagkat mula sa kabilang dingding ay nakarinig na sila ng nakakatakot na ungol. Hindi ako pwede magkamali mga pare. Ganyan yung ungol ng halimaw. Hindi ako pwede magkamali. Sigurado ako dun. Umalis na tayo rito. Isumbong natin sa mga opisyal para matigil ang pagpatay ng aswang na yan. Kaagad na tumakbo ang tatlo. Kaya lang tila lalampalampang nadapa si Finn sa sobrang takot na nararamdaman. Kasunod noon ay bigla na lang lumabas galing sa bintana ang tinutukoy nilang halimaw. Kaya kitang-kita nilang tatlo ang nakakatakot nitong itsura. Ang halimaw na may 3 talampakan ang taas. Namumula ang mga mata at nanlilisik. Itim na itim ang kulay ng balat. Maiigsi ang mga kamay, binti at paa. Mahahaba ang pangil at nagngangalit yun habang nakatingin sa kanila. Pagaralgal itong umungol ng malakas, kaya nangilabot ng gusto ang tatlo habang palabas sa bakuran ni Ligaya. Nang makalabas na sina Arlo at Dawson ay ganun na lang ang gulat nila pagkakita kay Finn na dinadambahan na ng maliit na halimaw. Sasakmali na sana sa liig ang patpating lalaki nang bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang babae. Natigilan silang lahat at napalingon kay Ligaya. Nakadarating lang. May dala pa tong supot na nabitawan niya dahilan upang tumilapon ang laman nito. Mas lalong nagulat sina Arlo at Dawson pagkakita sa napakaraming dugo galing sa supot na kumalat na sa lupa. Buknoy, itigil mo yan! Tama na! Utang na loob! Para mo ng awa, itigil mo na yan! Nanlaki ang mga mata ng 3 binata na parang luluwa na dahil sa kanilang narinig. Pumasok ka na sa loob, Buknoy. Baka may iba pang makakita sa'yo rito. Please naman, anak. Huwag ka lang matigas ang ulo. Para mo ng awa. Umangil ng maraming beses si Buknoy bago sundin ang utos ng kanyang ina. Mabilis nga tong tumakbo, pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Tila na estatwa naman sina Arlo, Finn at Dawson na halos hindi mapaniwalaan ang mga nalaman at nakita. Pakiwari nila ay nananaginip lang sila at hindi totoo ang lahat ng mga nangyayari. Natauhan lang ang 3 binata nang muling magsalita ang magandang babaeng si Ligaya. Pakiusap sa inyo. Hayaan niyo ako magpaliwanag. Sige, pumasok muna kayo sa loob. Hindi kaagad nakaimik ang 3. Nagkatinginan lang sila Arlo at Dawson habang si Finn naman ay marahang tumayo at nagpagpag ng sarili. Kung ano man ang iniisip niyo tungkol sa anak ko, mali kayo. Kaya, hayaan niyo sana akong magpaliwanag. Inuha ng babae ang natirang laman na dugo sa supot at marahang naglakad papasok sa loob ng bahay. Kaya napakabit-balikat na lang si Arlo habang pinagmamasdan ang 2 kaibigan. Tara mga pare ko, pakinggan natin ang sasabihin niya. Teka pare, paano kung trap lang yan? Mamaya sa loob, bigla na lang tayong katayin. Di ba mas nauna mo nakilala si Ligaya kaysa sa amin? Kung totoong masama siyang tao, edi sana matagal ka nang wala, matagal ka nang patay. Oo nga no. Mukhang tama ang sinabi ni Arlo. Sunod na nga lang silang 3 sa loob ng bahay at tumambad sa kanila ang mga lumang kagamitan at ang ilan ay sira pa. Maupo muna kayo. Kailangan ko lang isalin tong dugo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi to dugo ng tao. Dugo lang to ng hayop. Yung mga karning kinatay kinaman ng dali. Ah, kaya pala galing ka ron. Hindi na halos natapos ng matangkad na binata ang binibigkas. Sapagkat biglang lumabas sa silid nito ang maliit na halimaw at naupo sa tapat nila habang nanlilisik ang mga matang nakamasid sa kanila. Walang kumilos sa 3 sa takot na baka bigla silang sunggaban ni Buknoy. Hinihintay na lang nilang bumalik si Ligaya para hingin ang paliwanag nito. Maya-maya pa, bumalik na nga ang babae at naupo. Huminga muna to ng malalim bago nagbigay ng kanyang salaysay. Hindi ko tunay na anak si Buknoy. Ibinigay lang siya sa akin ng isang kakilala sa baryo Pangatlo na hindi na nagpakita pa sa akin. Habang lumalaki tong si Buknoy, may kakaiba na sa kanya.
Bukod sa unano, nagiging aswang din siya. Pero noong pamang bata pa lang siya ay hindi ko na siya pinalalabas dahil alam kong magiging sentro lang siya ng asaran. At baka dahil doon, makagawa pa siya ng hindi maganda. Pinalaki ko na mabuting bata si Buknoy. At kahit kailan, hindi siya tumikim ng dugo ng tao. Sinisigurado ko yan sa inyo. Kung hindi siya masamang tao, bakit niya kami inatake nung gabing yun? Umaatake lang naman si Buknoy kapag nakakaramdam siya ng takot o panganib. Parang sa hayop, normal na sa kanya yon, parang defense mechanism. Pero kahit kailan, hindi niya magagawang pumatay ng tao. Kaya ang nababalitang aswang, hindi yun ang anak ko, hindi yun si Buknoy, hindi niya magagawa yun. Kaya niya tayo inatake at gumanti kasi binato ko siya nung gabing yun. Maniwala kayo, walang kinalaman si Buknoy sa mga aswang na nambibiktima. Alam ni Manang Dalian, dahil siya mismo ang nagbibigay ng dugo ng hayop at karne para may makain ng anak ko. Tila nakaramdam ng habag si Arlo pagkatapos yung sabihin na magandang babae. Kaya pakiusap ko sana, magtitiwala ako sa inyo na itatago niyo ang sikretong ito. Kapag lumipat na naman kami ng tirahan, hindi ko na naman alam kung saan kami pupulutin ni Buknoy. Mahal na mahal ko ang anak ko. Hindi man siya nanggaling sa aking sinapupunan at iba man ang kalagayan niya, hindi ko siya tinuturing na isang halimaw, kundi isang anak. Nagkatinginan ng tatlong binata na sabay-sabay ding napabuntong hininga. Nakakasiguro kung hindi na mauulit kung ano man ang nagawa niya sa inyo. Kaya pakiusap ko lang sa inyo na huwag niyong ibubunyag ang totoong pagkatao ng anak ko sa mga tao. Sige, makakaasa ka sa akin at sa dalawa kong kaibigan na hindi namin ibubunyag kung anumang sikretong meron si Buknoy. Gusto ko lang din humingi ng tawad sa pagbato ko sa kanya. Makakaasa ka rin sa akin. Sabay na napatingin sina Arlo at Dawson kay Finn dahil hindi ka agad ito nagsalita. Uy, Finn, magsalita ka naman. Sige, makakaasa kayo. Promise. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay tinulungan nga ng tatlong binata na linisin ang dugo ng hayop na nagkalat sa labas ng bahay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay naging tahimik na ang buhay ng tatlong magkakaibigan. Hindi na sila ginagambala pa ni Buknoy hanggang sa sumapit ang araw ng libing ng lola ni Arlo. Habang nasa sementeryo, ay hindi mapakali ang matangkad na binata. Panay ang lingon niya sa pag-asang sumulpot si Finn. Pare, wag mo na hintayin yung si Payatot. Pansin ko lang, tuwing umaga umuuwi talaga yun, di ba? Pagkatapos ng mga nangyari. Yun na nga eh. Sige na nga, hayaan na lang natin. Daan na lang tayo muna mamaya sa bahay nila Ligaya. Total, nandito na rin naman tayo sa sementeryo. Doon lang naman siya sa bandang kabila, di ba? Oo, sige. Kung gusto mo, daanan na rin natin ang bahay nila Finn eh. Pagkatango ni Arlo, ay nag-focus na ulit sila sa paglilibing na ginagawa hanggang sa matapos yon. At makalipas ang ilan pang saglit, nang mag-uwian na ang mga tao, ay nagpaalam na muna ang magkaibigan kay Auntie Mayet. Pinayuhan ulit sila ng ginang na huwag magliwaliw kung saan-saan dahil pakalat-kalat pa rin ang aswang. Maya-maya pa, pagdating ni Arlo at Dawson sa tapat ng bahay ni Ligaya, ay napansin nilang nakabukas ang pinto pati na rin ang kahoy na gate. Hindi naman iniiwan ng babae na ganoon ang bahay nito, kaya nagkatinginan sila na halata ang pag-aalala sa mga muka. Naku pare, si Buknoy baka nakalabas. Magkasunuran tumakbo ang dalawa hanggang makapasok sa loob ng bahay ni Ligaya. Ganun na lamang ang gulat nila sa kanilang nakita. Umiiyak ang babae habang tila demonyong pinagsasamantalahan ng kaibigan nilang si Finn. Sige, umiyak ka lang. Putya, pangalawa pa lang natin to eh. Kahapon nakaapat tayo eh. Ano, masarap ba? Ha? Masarap ba? Huwag ka nang pumalag. Ilang araw na natin tong ginagawa eh. Tandaan mo, Ligaya, kapag nagsumbong ka kahit kanino, hindi ako magdadalawang isip na ibunyag sa mga taga rito ang sikreto ng anak mong ulalong aswang. Hindi makapaniwala sina Arlo at Dawson sa kanilang narinig.
Hindi nila lubos akalain na kayang gawin ni Finn ang ganong hindi katanggap-tanggap na gawain. Saka okay din naman yung ginawa ko, di ba? Kinadena ko lang naman si Buknoy saka kinulong. Para na rin di siya makapaminsala. Saka syempre, para magawa natin ng walang sagabal to. Ano, di ba ang sarap? Ang sarap, di ba? Nayukom ni Arlo ang mga kamao at hindi na napigil ang sarili. Hindi na rin siya inawat ni Dawson sa pag-upak sa kaibigang punong-puno ang kawalangyaan. Napakahayop mo, Finn. Anong ginawa mo? Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nakaiwas ang may kapayatang binata. Nasapul na siya ng ilang beses na suntok hanggat tubot-tubad na siyang humandusay sa sahig. Nagsumiksik naman sa isang sulok si Ligaya na iyak pa rin ng iyak. At nang makita ni Dawson na duguan na ang mukha ni Finn, ay inawat niya na kagad si Arlo. Tama na yan, pare. Tama na. Durog na ang mukha niya, pare. Puro dugo na. Tama na yan. Paring Finn, anong nangyari sa'yo? Napakawalang yamo. Hindi ko akalain na ganyan ka. Ang lala mo, pre. Manyakis ka. Manyak. Wala kang patawad. Hindi na umimik si Finn. Marahan tong tumayo at kinuha ang mga damit at saka nagbihis. Sinubukan siyang tulungan ni Dawson. Ang kaso lang ay tinabig niya ang mga kamay nito. Nang makapagbihis na at mapunasan ang dugo sa muka, sinamaan niya ng tingin sina Arlo, Dawson at Ligaya. Bago tuluyang umalis sa lugar na yon, pumalahaw naman ng iyak ang magandang babae. Natakot na takot sa mga pangyayari. Sinundan yun ng nakakatakot na ungol mula kay Buknoy na nasa kabilang kwarto lang. Habang nagbibihis si Ligaya ay tinanggal naman ng dalawa sa pagkakadena si Buknoy. Buknoy, pasensya ka na sa ginawa ng kaibigan ko ha. Ako na ang humihingi ng tawad. Buknoy, Ligaya. Promise, hindi na to mauulit. Sisiguraduhin naming hindi magsasalita si Finn. Kaya huwag kang mag-alala. Oo, huwag kang mag-alala, Ligaya. Pasensya na. Pasensya na talaga ulit. Umalis na kayo rito. Para niyo ng awa. Umangil naman si Buknoy at umamba ng pagsalakay. Pero pinigilan siya ng kanyang ina. Nakikiusap ako. Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito kahit kailan. Ayoko na kayong makita. Napayukod na lang ang magkaibigan bago lumabas ng bahay ni Ligaya. Dahil sa nangyaring yon, ay nasira ang pagkakaibigan nilang tatlo. Hindi na nagpakita pa si Finn sa kanila hanggang sa makauwi na lang ng Maynila si Arlo. Makalipas ang ilang buwan, nagbakasyon ng pamilya ni Dawson sa Maynila. Kaya nagkita sila ni Arlo. Anong balita sa kaibigan nating si Finn? Nagpakita na ba? Si Ligaya at Buknoy, kumusta na rin? Nandun pa ba sila sa baryo? Hindi kaagad umimik ang binatang Chubby. Kaya tila ba natunugan ni Arlo na may hindi magandang nangyari. Wala na sila Ligaya at Buknoy, pare. Lumipat na ng lugar. Kasama si Manang Dali. Ha? Bakit kasama si Manang Dali? Ito na nga, pare. Isang buwan after mong bumalik dito sa Maynila, inaswang yung buong pamilya ni Finn. Namatay silang lahat. Nadamay ang tatay niya saka si Kuya Felix dahil sa ginawa niya kay Ligaya. Nanlaki ang mata ni Arlo sa mga nalaman. Si Buknoy ba ang gumawa? Umiling-iling si Dawson kaya napatanong ulit ang matangkad na binata. Sino? Si Manang Dali. Apo niya pala yung unanong aswang, si Buknoy. May lahing aswang pala si Manang Dali. Si Ligaya mismo nagsabi sa akin. Pero hindi pumapatay ng inosenteng tao si Manang Dali. At saka hindi rin siya kumakain ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Tanda mo yung nagkasakit siya at nasugod sa ambulansya? Oo. Sa tagal na niyang di nakakatikim ng tao, nanghina siya. At nung nalaman ni Manang Dali ang ginawa ni Finn, nagalit siya ng gusto, kaya yun. Wala nang nagawa si Arlo kundi malungkot naman sa pagkawala ng kaibigan niyang si Finn na naging mahina sa tawag ng laman. Hindi talaga sa itsura ng isang nilalang makikita kung gaano siya kabuti o kasama. Kung minsan,
mas nakakatakot pa ang laman ng puso ng isang tao kaysa sa isang halimaw.